Okay, I'm back. So, I just walk my dog outside kaya sensya na kayo yung buko ganito. Sabagay hindi naman tayo pisikal no? Huwag niyo na pansinin ang itsura ko masyado dahil ayoko mag-spend ng time sa pagpapaganda. Mas gusto ko mag-spend ng time sa pagdarasal bago ako mag-vlog. Busy ako dito. Hindi ko kaya perfect. Okay, nag-aaral, nanonood ng YouTube. Habang nanonood ako, nag-aaral ako noon. Hindi lang 'yun. Yes, I can combine pleasure with business, kung tawagin nila. Pleasure with, ewan ko nag-e-enjoy ako mag-aral Kasi yung pag-aaral ng salita ng Diyos, ng teachings ni God, nagbibigay ng ang daming positive na gifts na binibigay noon. One, nagkakaroon ka ng confidence. Two, nagkakaroon ka ng added peace. Ano pa? Besides confidence and peace, nagkakaroon ka ng growth. Lalong sasarap pa kay God. Bakit? Lahat ng spiritual investment mo kay God, siguradong makukuha mo after this life. Karamihan Pero in this life, meron na agad. Kita nyo naman ako. Yung storya ko ang pinakamasarap pag-aralan kasi grabe dinaanan ko. Pag binasa mo nga yung libro ko, masasabi mong, ay kaya naman pala nakaisip magpakamatay ito Walang space dun sa heart ko. Lahat siya, wounds. Talagang kabata-bata pa lang, tad-tad na ng sugat. Yung resentment, sama ng loob. Alam mo yun, lahat ng masakit. Na turn off, na discourage, hindi nakuha yung ambisyon. And then, nung dumating si God, anong sabi niya? Tagalog ako naman. Ako naman means, I'll take care of you from here on. So, nagkaroon ako iba kasi may sinasandalan. Na ano ko yan nahuli ko yan, nagugas ako ng pinggan Kasi yung aso ko, kunyari ginugulo ko. Pag meron akong nung sumandal ako sa wall, hindi niya na ako matinag. So, doon nakuha ko yung analogy na mas malakas yung taong may sinasandalan kaysa yung solo siya. So, ako sinasandalan ko talaga si Lord. Hindi na ako sumasandal sa tao. Masasaktan ka lang sa tao. Bakit? Ginagamit ng demonyo ang tao Kung sino nga yung mga close mo, yun ang yun ang magsasalita ng masakit sa'yo Yun ang magdi-disrespect sa'yo. At saka, totoo nga naman, kung hindi mahalaga yung tao sa'yo, paano ka maapektuhan, di ba? Waka kebs. Pero kung importante sa'yo, like asawa mo, best friend mo, close friend mo, workmates mo, lahat yung close mo yan Pagkatapos magsasalita ng, pangit niya. Ako hindi ako tinatalon sa pangit niya Saan ba ako na-turn off? Yung disrespect. Yung hindi ka tinitreat ng parang tao. Alam mo yun? Yung binabastos ka. Pero ngayon, basusin mo ako, ang dating ko deadma. Bakit? Ang katwiran ko nakasandala kay Lord Si Lord binastos din Dinuraan, sinampal, binugbog. Pero sinabi niya bang, may araw ka din. Hindi, di ba? Kaya ako, si Christ ang kinokopya ko. Yung tipong, Joyce, di ka masasaktan pagka ikaw ay resolved na. Yung talagang sinabi mo sa sarili mong, kahit anong gawin nyo, ako, ang alam ko, bilang na ang aking mga taon at malapit na ako umuwi sa totoong bahay ko. At ang totoong home ko ay si Jesus. And Jesus is in heaven. That's why I will go to heaven because Jesus is there. Hindi mo pwedeng ang target mo heaven pero hindi mo kilala si Christ. Yung akala ng marami, basta mabait ka lang, hindi ka pumapatay ng tao, hindi ka nangungutang na hindi ka nagbabayad, pupunta ka sa heaven. Sino yung sabi sa'yo? Sino yung sabi sa'yo? Basahin mo nga yung Bible, sinabi ba doon? Basta hindi gumagawa ng mali, diretso sa heaven. Ako, alangan mo ng tagapagligtas kasi nga lahat makasalanan. Pwedeng hindi gumagawa ng mali yan, pero sa utak niya.
Di ba? I mean, fallen nature tayo eh. Pinanganak tayo sa pagkakasala, ginawa tayo sa pagkakasala, lumabas tayo sa makasalanang mundo. So lahat tayo tainted, except for two people, si si Mother Mary at saka si Saint John the Baptist. Besides those two, lahat tayo tainted. Kaya kinakailangan natin si Christ. Si Enoch at saka si Elijah, hindi namatay, dumiretso sa langit. Anong ginawa ni God the Father? In-apply ng advance yung salvation ni Christ. Still, yung dalawang yun, binayaran pa rin ni Christ yun in advance. Pag binasa mo nga yung letters ni Paul, ano nakasulat doon? Before everything else, before anything was created, the Son of God died for us. Nandun yun, basahin mo. Ibig sabihin, advance ginawa ni Father God. Alam niya ang future. Kaya hinanda niya na yung solusyon. Ang galing, di ba? Kahit ang matitinong magulang nag-a-advance yan, naghahanda yan for the future. Hindi pa lumalabas yung apo meron ng asyenda. Kung ako mayaman talagang si Noah, sa bagay, kahit wala na ako, yung libro ko, andyan pa rin yan, kikita ng pera yan. So, makikinabang ang apo ko dyan. At least meron akong iiwan, right? So, lahat tayo gusto natin yun. Kaya, si God the Father, being a very good spiritual parent, hinanda si Christ before the creation of the world. Nandun yun, basahin nyo, nasa letters ni Paul, nasa gospel ni John. Pwede, ilalagay ko rito, susulat ko yung verse para makuha nyo. So, ano ang punto ko? Make it sure that after this life, sure na ang bahay mo or mansion mo sa heaven. Pag okay ang security mo, nagkakaroon ka ng napakagandang, diba, yung alam mong may parating kang package, kunyari may binili ka sa Lazada, hindi pa dumarating yung package mo, tuntua ka na. Ganun din ang sigurado sa salvation niya. Hindi ka pa nasa heaven, pero sigurado ka na dahil nararamdaman mo yung love ni God eh. At saka dito pa lang sa lupa, sinasagot niya dasal mo. So you don't feel alone, may sinasandalan ka. Piliin nyo ang may sinasandalan na hindi tao. And that is the Lord Jesus. Sandalan nyo siya dahil yun talaga ang gusto niya. Sumandal kayo sa Kanya. Yes! Okay, so continue reading the Bible. Start with Romans. Ako, paborito ko Ephesians eh. Kasi yung Ephesians talagang nararamdaman mo yung advantages ng being, God's follower, being God's child. Andun lahat yung advantages. So, don't lose out. Read the Bible. Bye, guys.